ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. DILG Secretary John Vic Remulla mibutyag nga anaalang sa Davao City si Senador Bato de la Rosa. Apan Davao City Police Office giklaro nga wala sila'y nadawat nga order aron pangitaon ang senador. Biyahe sa mga sakayang pandagat sa Surigao Port suspendido gihapon tungod sa bagyong Ada. Pipila ka LGU sa Misamis Oriental ug mga barangay sa Cagayan de Oro City gisuspenso ang klase karong adlaw. 15 anyos nga dalagita nga gituuhang gilugos napalgam patay sa usa ka pinyahan sa Pulumulok South, Cotabato. Duha ka sospek arestado. Og alang sa mga motorista, kapin piso matag litro nga usbaw sa presyo sa lana, posibleng ipatuman sunod semana. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ngayong hapon, Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gibutyag ni DILG Secretary John Vic Remulla nga anaalang sa Davao si Senador Bato de la Rosa. Samtang giklaro sa Davao City Police Office nga wala sila'y nadawat nga order aron pangitaon ang senador. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, mihatag og advice ang kaubanan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sumala pa kinahanglan niyang upakita sa publiko no human nga aligasyon nga doon na matud pa arrest warrant nga gi-issue ang International Criminal Court bato kaniya hangtod sa karon man gud, Sara, wala pa nigula nga kopya sa maong giingong arrest warrant. Ikumpirma sab kana ni DILG Secretary John Vic Remulla wala pa sila kopya sa actual warrant of arrest nga giingong gi-issue sa ICC. Ug sumala pa nga naalang sa Davao si Senator Bato. Wala na nagpakita sa publiko si Senator Bato de la Rosa. Wala na sab siya mitambong sa mga sesyon sa Senado. Sukad gipahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla niadto November 8 sa miaging tuig nga dunay arrest warrant batok kaniya. Apan hangtod karon, walay napakita ang kopya sa maong arrest warrant. Kay walay nigula ang arrest warrant, sumala ni Senator Ping Lacson, dapat nga mosulod si Senator Bato sa Senado. Ang problema kasi kay Senator Bato, wala naman tayong official na warrant of arrest coming from the ICC. Kaya, okay, unang-una, it doesn't make sense to me na nagtatago siya. Hindi naman siya wanted eh. Sa interview sa GMA Integrated News, kang DILG Secretary John Vic Remulla, sa iyang pagkahibalo, anaa sa Davao si Senator Bato. Wala sa matud pa'y arrest warrant. Ang alam ko, kasi magkapit-bahay kami dito sa Cavite, pero hindi na siya nauwi dito. Alam ko nasa nasa Davao. Kasama kanyang pamilya ron. Pero kasi wala kaming magagawang action dyan. Hanggang may actual warrant of arrest, wala pa naman eh. Wala kayo nakita? Wala pa ako nakikita. Haka-haka lang. Gani ang Davao City Police, wala pa siya nadawat nga bisan unsang dokumento, labot sa giingong arrest warrant ni Senator Bato. Yes, sir. Sa level sa Davao City Police Officer, no, wala ni naka-receive as of this time, sir, no, any instructions with regards sa kung naay possible warrant of arrest nga ato ang senador, sir, no, Senador Bato de la Rosa. But kung na may mga instructions, sir, ang Davao City Police Officer naraman yun ni sir, no, nga mutuman sa mga instructions coming from higher headquarters po, especially from the national po. Sumala sa legal counsel ni Senator Bato nga si Attorney Israelito Torion, dili siya makaistorya, makamando ug makahatag og advice labot sa personal nga desisyon sa iyang kliyente isip usa ka senador sa nasod. Agig paghatag og legal context sa diskusyon kung ang Senado o ang gobyerno sa Pilipinas pinaagi sa angay og authoritative means maghatag og tin-aw nga kasiguruhan nga walay Pilipino ang itugyan, ibalhin o dad-on atubangan sa langyaw nga hukmanan nga makalapas sa konstitusyon ug sa kasamtangang balaod sa Pilipinas. Busa walay legal nga basehan nga makaapekto sa pagpatuman sa opisyal nga mga katungdanan. Kung duna may akusasyon nga gikinahanglang tubagon, ang Philippine Justice System ang dunay authority o competence nga mutuki niini.
Sara to pang ginapanikamutan nga makontak o makuhaan og iyahang kabahin si Senator Bato de la Rosa. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Pipila ka mga pasahero ang stranded sa Surigao Port sanglit suspendido gihapon ang biyahe sa mga sakayang pandagat tungod sa epekto sa bagyong Ada. Hinuon, panahon sa lugar, balik normal na. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sayo sa kabuntagon, pasado alas 5 sa buntag karong adlaw, nakasinati pa og pag-ulan ang sentrong bahin sa Surigao City nga dala pa ni bagyong Ada sumala sa Pag-asa. Apan human ang pipila ka minuto, miundang rasab ang ulan. Busa wala madugay, pipila ka mga mananagat ang atong nasiplatan nga nanaga duol sa baybayon. Sumala sa Philippine Coast Guard, gibawal gihapon ang pagpanagat karong adlaw. Bisan pa man nga miarang-arang na ang panahon o minus na ang mga dagkong balod sa kadagatan. Busa padayon kuno sila sa pagpatrolya o pagpamadlong sa misupak niini. Hindi nga natin pinapayagan yung malalaki, tapos may mga bangka na mga maliliit na mga palaot daw, may mga reports, kaya pinapa-roving natin yung Coast Guard natin, sir. Subay sa weather advisory sa Pag-asa, sayo sa buntag karong adlaw, gibawal gihapon sa Coast Guard ang pagbiyahe sa tanang klase sa mga sea vessels, mapakargo man o passenger vessel. Medyo makakuha na siya ngayon, however, signal number 1 pa rin siya. Kaya for safety ng ating mga riding public at ng lahat is temporary suspend po na to natin kasi i-assist pa rin natin, sir, kahit na kumbaga i-lift na ng Pag-asa, based naman sa professional judgment ng Coast Guard ay parang delikado pa, medyo i-hold lang natin konti. Tungod diin stranded ang pipila ka mga pasahero sa Pantalan sa Surigao City nga padulong unta sa Cebu, Dinagat Islands, Siargao ug Bukas Grande Islands. Matod sa Philippine Ports Authority, Surigao, nga moabot sa 37 ka mga pasahero ang ilang natalang stranded, sukad ginaog ang abiso nga pagsuspenso sa biyahe. And we have also 10 vessels which are still at anchorage area dahil sa inclement weather na we are experiencing right now. Ang ubang pasahero nanguli na lamang, apan ang uban nagpabilin og nagulat nga matugutan na nga makabiyahe. Gisaway sab sa pipila ang libreng pagkaon nga gipanghatag sa DSWD. Sanglit pulos kini dilata og mga instant food nga wala kunoy tubig aron maluto ang pagkaon o baso nga pwede nilang butangan niini. Maulan jud ang magikuan sa DSWD. Ni aslamig favor ba kay gutom ba ya? Ang kwarta ba is budgeted ba ya? Mura jud na magikuan. Bilib lang ko kay limpyo. Among gipaabot sa PPA ang ilang mulo og nagpasalig sila nga tagaan kini og pagtagad. Karon nagpaabot na lamang ang PPA sa mando sa Pag-asa og Coast Guard kung kano sa tugutan pagbalik ang pagbiyahe sa kadagatan. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Nagsuspenso og klase sa mga eskwelahan ang pipila ka mga lugar sa Misamis Oriental ug unom ka mga barangay sa Cagayan de Oro City tungod sa daot nga panahon epekto sa bagyong Ada. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sugod ganinang kadlawon, gibundaka na sa kusog nga pag-ulan ang dakong bahin sa Northern Mindanao. Kini epekto sa bagyong Ada, kakasamtangan nga naa sa kadagatan sa Eastern Visayas. Tungod niini, gisuspenso ang mga klase sa mga eskwelahan sa pipila ka mga munisipyo sa Misamis Oriental. Kini ang munisipyo sa Upol, Magsaysay, Hasaan, Lagunglong, Claveria, Villanueva ug ang syudad sa Hingoog. Hinuon sumala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga padayon ang ilang monitoring sa epekto sa bagyo. For now, naipipila na ka mga areas nga nagundang ng uwan. Din sa western nga bahin, light rains na ng so far ang karong mga kurasa. Samtang sa Cagayan de Oro City, walay opisyal nga deklarasyon ng LGU sa class suspension. Apan, unom ka mga barangay sa syudad ang nagsuspenso sa klase sa tanang level tungod sa kusog nga ulan. Kini ang mga barangay nga sagad ginabaha kung adunay daot nga panahon sama sa barangay Bugo, Kanituan, Pagatpat, Bulwa, Puntod ug Balubal. Samtang temporaryong gisuspenso sa Philippine Coast Guard Cagayan de Oro Station
ang pagbiyahe sa mga gagmay nga sakyanang pandagat tungod sa posibleng pagdako sa mga balod. Hinuon, normal ang biyahe sa mga barko nga mobiyahe paingon sa Cebu. Kung unsay advisory sab sa atong lokal nga pagangamahan, nandi sa nato nga pangutan-on pa, suwayan pa nato og sukol, no? Ato lang ng tuuhan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Padayon ang paglihok sa Bagyong Ada sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulahing nasiplatan ang sentro niini sa gilayong 325 kilometers sa Giwan, Eastern Samar. Sumala sa pag-asa posible gihapon nga moduol sa Eastern Visayas ug Catanduanes ang Bagyong Ada karong weekend. Una kini mag-recurve o mulihis og direksyon. Gisa ka ang wind signal number 1 sa eastern portion sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion sa mainland Masbate, lakip ang Tikaw ug Burias Island. Lakip sab ang northern Samar, eastern Samar, Biliran, northern ug central portion sa Leyte, eastern portion sa southern Leyte, lakip ang Dinagat Islands, Siargao ug Bukas Grande Islands. Gawas sa Bagyong Ada, padayon ang epekto sa hanging amihan. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa halapad nga pag-ulan sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Dunay kusog nga pag-ulan nga pwedeng magpabaha o magresulta sa landslide, busa mahimong alerto kanunay, mga kapuso. Patay ang commander sa Coast Guard Station Zamboanga, Sibugay, human kini gipusil sa iya mismong sakyanan sa lungsod sa Ipil. Sospek, padayong ginapangita sa kapulisan. Nakaalerto si Efren Mamak. Dead on the spot ang 32 anyos nga kasamtangang commander sa Coast Guard Station Zamboanga, Sibugay nga si Lieutenant Junior Grade Glenick Itang. Human gipusil sa ulo ug dugan samtang anaa kini sa driver's seat sa iyang sakyanan sa Purok Sentro Barangay Veterans Village, Ipil, Zamboanga, Sibugay pasado alas 8 Huwebes sa gabi. Matod sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office, duna matod pay gipalit sa usa ka coffee shop ang biktima. Duna kuno kini katawag sa cellphone samtang misulod sa iyang sakyanan, diyang gipusil kini sa wala pa mailing sospek nga nakamotor nga gilayong misibat human ang krimen. Pagbili niya doon ng milk tea, then may tumawag sa kanya through cellphone. Pagtawag sa kanya, bale maingay po, so lumabas siya, pumunta siya doon sa sasakyan niya. Habang may kausap siya doon sa sasakyan niya, yun na po yung suspect natin, ginaril na po siya doon sa loob. Nagpadayon pa ang investigasyon sa PNP aron masuta ang motibo sa krimen, lakip na ang identity sa suspect. Nagpaabot og pahasubo ang Philippine Coast Guard sa kabanay sa biktima. Mipasalig sab kini nga makig-alayon sa kapulisan aron maresolba ang kaso sa hinanaling panahon. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Napalgang patay ang usa ka 15 anyos nga dalagita sa usa ka pinyahan sa Pulumulok, South Cotabato. Ang biktima gituuhang gilugo sa duha ka mga lalaking giingong barkada niini. Apan ang kabanay sa biktima nagtuo nga grupo ang mihimo sa krimen. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Wala na kapugong sa gibati ang inahan sa 15 anyos nga babae nga napalgang wala na'y kinabuhi sa pinyahan sa Barangay Maligo, Pulumulok, South Cotabato, Huwebes sa buntag. Matod sa uyuan sa biktima, dagang samad ang ubos nga bahin sa lawas sa biktima. Nagkulob siya. Tapos wala na mo nakita giganay puro na samad yang diri kaya binamog gidungga ba. Kaya nagkulob na siya kaya ang iyang likod wala may tatsa. Puro na diri sa iyang mga hawak o diri niya puro na ni puro na samad. Nagtuo ang kabanay nga basin gilugos ang biktima. Gani nakahubo na ang shorts ni ini diyang napalgan. Nahubo na ni iyang short. Siguro nagdagan siya kay iyang short na kumbaga ba nasangit sa duwa ka tiil niya. Dagan siya. Tapos nadagma guro mo to naabdan dito ni siya tiwasan. Matud pa ang maong biktima adlang Lunes pagipangita sanggit wala makauli sa panimalay ni ini sa Purok Dam, Barangay Landan sa maong lungsod. Sumala sa kapulisan. Base sa saysay sa mga paryente ni ini, wala daw kini nananghid sa iyang ginikanan nga motambong sa usa ka selebrasyon ug maligo sa usa ka resort sa maong lungsod.
Hangtod nga napalga na lang kining patay sa mga residente sa mong lugar. Duha ka mga lalaking sospek kinsa barkada sa biktima ang gikustodiya karon sa kapulisan nga gitudlong mipatay og milugos matud pa sa maong biktima. Usa ka 22 anyos nga rider nga maoy misundo sa biktima ug midala niini sa pinyahan kung asa naghulat ang 26 anyos nga kaubang sospek ug didto na gihimo ang krimen. Prior to that incident, kangkas ng isang suspect natin, yung victim, talagang pinagplanuhan ng dalawa at para ma-satisfy sila dun sa kanilang intention. Apan matud sa PNP, gilimod sa mga sospek nga sila ang naghimo sa krimen. Apan nakita ang mga bunog sa lawas sa usa sa mga sospek nga posibleng resulta sa pagsukol sa biktima. So far, normally, i-deny. Pero magdepende talaga tayo doon sa mga informations na ibinibigay natin, mga credible witnesses natin. In fact, meron pa nga dyan, no, pinapamedical namin. Possible sa result na medical, may mga bruises na hindi nila ma-explain saan galing. So, matugma po natin. Kasong homicide pa ang i-file nga kaso batok sa mga sospek, sanglit ginahulat pa ang autopsy result kung girape bagayod ang biktima. Sir, actually, we are still waiting for the result ng ating autopsy from the SOCO. At hindi pa natin sa ngayon masabi kung meron pang rape na nangyari. But as of now, pwede nating may file na kaso, no, sa mga suspects nating homicide case. Apan matod sa kabanay sa biktima, posibleng dili lang duha ka sospek ang mihimo sa krimen, kundi gang o grupo. Dagang gina sila kay kung duwa doon na makaya kay taas tong babae. Kusog buto musukol. Dagang gina sila nagbuhat anak siya. Kung grupo gina sila kay kung madakpang gid ang ilang mga kaubanan matagalaw ta gustisya iyang kamatayon kay kana nga bata gid laagan lang siya pero kung mulaag na siya gapanangin si mama bisag unsa oras kauli gina siya tri. Apan giimbestigahan pa kini sa otoridad. Ipaubos na sab sa inquest proceedings ang duha ka mga sospek kinsa ginakuwaan pa og pahayag. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Luyo nga mag-usa ka tuig na nga gidetene sa International Criminal Court o ICC si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte tungod sa kasong crimes against humanity. Apan ang ICC padayon pa nga nagapangita karon og mga witness sa maong kaso. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Mag-usa ka tuig na karong March 11, human ang pag-aresto kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga gidala sa ICC sa The Hague sa the Netherlands. Sa impormasyon sa ICC, February 10, 2025, yang nag-apply ang Office of the Prosecutor og warrant of arrest batok ang FPRRD sa kasong crimes against humanity sa murder, torture o rape. Nakitaan matud pa sa ICC Pre-Trial Chamber 1 og reasonable grounds ang gisumiteng mga dokumento sa prosekusyon nga motuong responsable si FPRRD isip indirect co-perpetrator sa crimes against humanity ug murder sa Pilipinas gikan November 1, 2011 hangtod March 16, 2019. Apan adlong Biyernes, nagpagula og panawagan ng ICC pinaagi sa ilang official social media accounts. Gipahibalo nila ang publiko nga ang Office of the Prosecutor sa ICC kay naga-imbestiga sa mga aligasyon nga crimes against humanity nga nahitabo sa Pilipinas. Lakip dinhi ang pagpatay, pagtorture ug sexual violence isip kabahin sa gitawag nga War on Drugs campaign gikan Nobyembre 2011 hangtod Marso 2019. Luyo nga una na nga nakitaan og reasonable grounds ang gisumiteng mga dokumento sa prosekusyon. Nanawagan ang opisina sa mga direktang saksi sa mga panghitabo. Lakip na ang mga sakop sa Philippine National Police o uban pang mga ahensya nga nagpatuman sa balaod nga nalambigit sa ingani nga mga panghitabo nga moduol og makig-alayon sa mga miyembro sa opisina. Sa ulahing dokumento nga gisumite sa defense team ni FPRRD niadtong January 9, subling gihangyon ini ang pre-trial chamber 1 nga imando ang interim release ni FPRRD. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Babati na ang mas bugnaw nga Davao International Airport karong gi-install na sa Department of Transportation ug Civil Aviation Authority of the Philippines ang bag-ong chiller sa airport. Sumala sa DOTR, gi-install ang dugang chiller o dagkong aircon unit sa arrival area sa Davao International Airport. Niadtong Oktubre sa miaging tuig yang gibisita sa opisyal sa DOTR ang airport
ug usa sa nabantayan ang kaigang sulod sa airport tungod kay nadaot matud pa ang ginagamit nga chiller. Busa giling gimando ang pagdugang niini sa airport. Tulo ka bagong chillers ang gitagana alang sa Davao International Airport isip kabahin sa expansion ug rehabilitation sa passenger terminal building. Dugang sa DOTR, dapat dunay naka-standby nga reserbang chiller para kuno galing maguba ang chiller, duna pay laing magamit. Modernization sa traffic system sa Cagayan de Oro City aprobado na sa City Council. Usa ka Singaporean company nga gatanyag og AI-assisted traffic management system ang target nga partner sa LGU. Ani report ni Cyril Chavez. Covering the collaboration of the parties for the pilot implementation of an AI-assisted traffic management system in selected intersections of the city at no cost from the city government. I think everybody was given a copy of the proposed Memorandum of Agreement. May I move for the approval of this ordinance, Madam? Gipaboran sa majority sa mga konsehal sa Cagayan de Oro City ang proposed ordinance kung asa gitugutan nga mo pailawom sa Memorandum of Agreement ang LGU sa usa ka Singapore-based company nga gatanyag og AI-assisted traffic management system. Sumala ni Councilor Eric Salcedo, kinsa kasamtangang Roads and Traffic Administration Overseer, nga gilantaw nila nga dako kining tabang alang sa kalambuan sa syudad o galing mahinayon mapahimusla na sa syudad ang state-of-the-art technology nga mosulbad sa kasamtangang problema sa trapiko sa syudad. Dagan sa trapiko, dagan sa matong pisan order, tanan gwapo kayo ni siya lugar una, pero ato sang tanahon kailan ta og ako pabor ko, personally pabor ko, pero kailan man pod nga konsultahon pod nato ang mga stakeholder. Dugang sa opisyal nga panahon na gyud nga usbon na ang traffic system sa syudad. Labi pa nga sagad sa mga traffic lights ni ini ang aduna lamang 10 years nga lifespan ug sagad ni ini 2014 pa nakuha sab sa LGU. Ang ayan sab tukion kini pag-ayo labi nga kinahanglan sab mapatuman ang moderno nga mga CCTV dili lang sa mga traffic light. Balansyon na to kay wala kana siya walay gasto ang syudad adto kana nga proposal. Ang kana ang ato lang kay basin tanaw na to kung dili ba burden na pod sa mga negosyante. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa ka lalaking unit owner sa usa ka kondominium sa Davao City ang samdan human gipusil sa laing unit owner. Ana sa swimming pool area sa kondominium sa kilometer 11 sa Davao City Webes sa gabi ang pamilya sa 46 anyos nga lalaking suspect o 46 anyos nga lalaking biktima nga pulos unit owners apan nagkabangi matud pa sila tungod sa away sa ilang mga menor de edad nga anak. Kalit lang matud pa mibunlot og pusil ang suspect og duha ka higayon nga gipusil ang biktima sa tuong braso. Nakadagan pa ang biktima kauban ang iyang anak nga lalaki pabalik sa ilang unit. Miuli sab sa ilang unit ang suspect aron ibili ang iyang pusil apan gisurrender sab niya kini sa security guard sa kondo. Naaresto ang suspect og na-recover ang .45 nga pusil niini. Daan na sab matud pa nga dunay bangi ang duha. Padayon pang ginatambalan sa ospital ang biktima. Attempted murder ang ipasakang kaso batok sa suspect nga wala pay pahayag. Ginakuhaan pa sabog pahayag ang biktima. Posibleng subling magpatuman og taas presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana nga mukabat sa kapin piso kada litro. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, posibleng musaka og 60 centavos kada litro ang presyo sa gasolina, piso og 35 centavos sa kada litro sa diesel ug piso sa kada litro sa kerosene. Mamahimo pa kining mausa base sa resulta sa trading karong adlaw. Ang gipaabot nga pagsaka sa presyo sa lana tungod sa nagkagrabing tensyon sa Iran nga makaapekto sa supply sa krudo sa maong nasod. Matag adlawng Martes sa mosunod nga semana ginapatuman ang final nga oil price adjustment. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao.
tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.